Maliwalas at mabahong araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Okay, nandito ako sa bundok. Yan. Dito sa aking upland farm. At as usual, dito yung assignment natin every other day or every after 2 days. Sapagkat nasa land preparation na tayo para makapagpatanim o magtanim, kung ako yung mismo yung gagawa, ng karagdagang kalabasa. Ito yung initial na itanim kong kalabasa. Ito ay Suprema. Suprema Gold. Sabihin natin Suprema F1. At tingnan natin kung mayroon tayong ebidensya kung anong itsura ng bunga nito. You know. Ito. Bilis lumaki. Yan. Ito ang Suprema Gold. Actually wala naman siyang pinagkaiba dun sa Suprema F1. Yan. So mahahaba yung mga baging nito. Hindi ko na na-pruning. Actually yung naitanim ko dito ay 3 hilera. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 30. 13 buto, pero yung nag-survive ay kalahati lang ata. Dahil nung itinanim ko to ay sobra pa yung init ng panahon. Summer. Mahigit 1 buwan na rin to. Kaya may bunga na. Napakahaba ng baging. Doon nabuo yung bunga. Yeah, around 5 meters away doon sa pinagtamnan. Napakalayo. Ito ang katangian ng Suprema. Kaya hindi ito dapat itanim ng masyadong siksik. Kinakailangan medyo malalayo. Dapat yung baging ay nakagapang sa lupa mismo para tubuan siya ng ugat at tutulong yun sa pag-sustain ng nutrients sa pinakapuno para makapag-produce ng bunga. Sabi ko kanina, mabaho sapagkat ito, nakapagpalagay na ako ng chicken dung. Kaya yun, may mga sako yun, yung mga nilagyan ng dumi ng manok. Ito ay 100 sacks. Grabe. Kalalabas lang sa sako kaya matindi yung amoy. May mga laman na medyo tuyo, pero yung mga nasa ilalim na dahil sa nabasa na ng ulan at saka yung sako ay medyo lumambot na. Nag-cause ng pagkabasa ng dumi o ipot ng manok dahilan para mangamoy. Yan o. Yan. Yan ay maganda na yan na senyales ng pagka bulok ng dumi ng manok at saka pag build up ng mga micronutrients na kailangan ng halaman. Yan. Nakahilera na dyan sa pinag-araruhan ng lupa ng kalabaw. Pinag-araruhan ng kalabaw. Yan. Okay, itong mga damo na to ay i-herbicide lang yan. Bago tamnan ay i-herbicide lang. Tulad yan, may mga nakahiwalay na dumi, walang problema yan. Matatakpan niya ng lupa. Yan. Puro na yan may dumi. Dumi ng manok. Yan. Okay. Hanggang doon. Hanggang doon. Diba? Yan. So, estimate ko, uubos to ng 100 grams na buto ng Suprema F1. Yan. Kaya sa mga pagitan nitong mga kalamansi ay pinaararo ko para mapakinabangan, di ba? Integrated farming tayo at multi-crop. Integrated farm in the sense na meron tayong baboy, manok, at maybe soon kakaroon tayo ng baka. Pero kapag mayroong plants and animals, so considered to be integrated na rin yon. Kasi zero waste. Zero waste management sa farm. Okay. So yan, makikita nyo, napakaraming nakakalat ng mga sako. Kung makikita nyo. Hindi ko ma-zoom in. Yan. Alright. So yan ang second stage ng ating land preparation. Una ay mag-araro. Pangalawa ay maglagay ng dumi ng manok. And papalipasin natin ng mga 2 hanggang 3 linggo. Mag-i-spray na tayo ng damo. And then once na namula na yung
damo, ay pwede na tayong magtanim. Pero yung timing ng pagtanim kinakailangan sa tag-ulan para hindi na tayo magdilig. I-pre-germinate. Titingnan ko muna sa weather forecast. Kapag halimbawa may low pressure at saka nagsimula ng umulan, so magbababad na ako ng buto para sa pre-germination. And then after 2 days ay i-direct ako ng itatanim dito sa mga nilagyan ng dumi ng manok. Hindi siya pwedeng itanim direkta doon sa dumi ng manok, sa tabi lang. So hahawiin yung dumi ng manok, tatanim yung buto doon sa lupa, and then aalagaan na natin yun hanggang sa lumago. Then eventually mabubulok na rin yung dumi ng manok at magsisilbi na yun na pataba hanggang sa umani tayo ng kalabasa. Ganun ang sistema ko dito. Yan. Dito mayroon pang isang sako na hindi pa na ibuhos. So yan na dumi ng manok. Napakaraming purpose niyan dito. Basically para ma-rejuvenate, ma-supplement yung nutrients na kailangan ng halaman dito sa lupa na to. Yan, dapat meron tayong mga organic material tulad niyan na dumi ng manok. At saka yung mga nabubulok ng mga bagay na kung ano-ano tulad nito. May saging. Yan, senyorita. Yan, balato na natin sa mga ibon. At doon sa aking manggagawa dito. Pag nagutom siya, ayan, nandyan lang, readily available ang saging. Yan. So, dito, mayroong yung mga senyorita na nalanta dahil sa init ng panahon. So ngayon medyo bumabalik na yung maayos na timpla ng panahon na umuulan, umiinit. So nababasa yung lupa at magre-recover na yung mga saha ng mga saging. So ang gagawin ko dito, tulad yan, maglilinis ito, lilinisin. Yan, lilinisin ito. At saka yung mother plant aalisin. Yan. Dito na tayo magpapabunga. Kakargahan to ng pataba. Yan. At kung inabot man ng dumi ng manok yung puno ng saging, wala nang problema sa pataba. Automatic na yan. Yan. Okay, so yan ang activities natin dito sa bundok. Dito. Makikita nyo, bumabalik na yung sigla ng paligid dahil sa nababasa na yung lupa at nagkakaroon na rin ng pagberde ng paligid dahil tumutubo na yung mga damo. So kung halimbawa may alaga tayong hayop, napakagandang igala dito yung, halimbawa kung may kambing, pero yung mga malalaking hayop ay hindi ko pinapayagan na ipastol dito. Ayoko. Kasi masasalanta yung mga halaman natin. Bawal dito ang pagpapastol ng hayop. Yan. Mahigpit kong pinagbabawal. Yan. So di bali mag-i-spray lang tayo ng herbicide. Ang importante ay naalagaan natin yung mga halaman na gusto natin palaguin sa ating farm. Yan, dito may konting tubo. Yan, magsisilbi ko na yung punla. Paparamihin ko na yan. At ito may santol. Sisimula lang mahinog yung santol. Medyo delayed na nga to eh. Yan. Yung ating nyog ay parami na ng parami yung bunga. Yan. Yan. And then nakapagpatanim na pala ako ng mga karagdagang pang 40 pieces na tall variety ng nyog na galing ng Philippine Coconut Authority. Pinatanim ko doon sa taas. Yan. Kasi dito mayroon ng mga halaman tulad nitong kasoy. May kasoy, may lansones. Yan, may kakao. Yan, may kakao. Kaya masyado nang congested. Kaya meron pang mga saging at saka magpapatanim pa ako ng kalabasa. So, okay na rin, di ba? Okay lang na maging open to kasi kailangan ng araw para sa kalabasa. Yan. And then later on, pag bumulas na itong mga tanim na to, tulad nitong lansones. Yan. Yan. Lansones. Nagkakaroon ng mga bagong talbos. Nakaka-recover na dahil sa ulan. Gaganda na yung paligid na to. Yan. Okay, so yun ang pleasure dito sa bundok. So, meron tayong mga native na halaman. Ito, may kakao. Yan. Yung nyog nagsisimula na rin na mamunga. Tall variety. Yan. So, parami na ng parami yung aking nakukopra dito.
Yung Indian mango ko, daming nalalaglag, oh. You know? Magsisibi na yan ng organic fertilizer. Ang dami pang bunga sa taso. Ang dami pang bunga. Lalaglag na lang. Plus yung langka. Iba talaga yung epekto ng init ng panahon. Yung mga langka, oh, kusa na lang nalalaglag kahit makabalot na. At sinubukan ko, pangit. Pangit ng pagkahinog. Walang ganong tamis. Kulang talaga sa tubig. Kaya yan ang disadvantage kapag yung mga pananim natin ay nasa upland. Yung fruit bearing trees pa naman, nabubuo yung mga bunga kapag summer. Pero kapag hindi umuulan, pangit. Walang ganong sarap o tamis yung ating mga langka. Yung mangga, walang problema yun. Walang problema sa mangga. Yung nga lang, kahit saan may bunga yung Indian mango. So halos, kung ibebenta natin, bibilhin naman, pero napakamura. Siguro mga nasa 10 pesos or 15 pesos per kilo sa pamilihang bayan sa fruit section. Napakamura. Hindi sulit sa pagod. Yan, may santol naman, oh. Ito pinag-iisipan ko kung paano to i-preserve. Iisip ako ng paraan, siguro pwede maging pickle santol to. Pickle santol. Ayan, sa langka, binibenta ko. Mura, 25 pesos per kilo. Yung hinog na. At kinakailangan good quality, malinis. Walang bansok o walang bulok. Ayan. So ito, nabalutan ko nung dito sa baba, pero sa taas hindi. Yan o. Ayan. Saka ito o. Ayan sa pinakababa o. Ito. Hilaw pa. Ito. Malapit na mahinog. Ayan. Maliba lang. Pupupukin lang natin para malaman natin kung hinog na. Parang yung pakwan. Ito, ipinako ko. Yung pako. Delikado to. Papaluin lang natin yung langka at saka kapag buo na yung tunog, ibig sabihin hinog na. Arko. May pako pa pala to. Susuka ko. Pako pa pala. Yun o. Ilaw pa. Lapit na may hinog to. Medyo buo na yung tunog. Yan o. Pero hilaw pa. Okay. So, ganoon ang pag-test ng langka kung hinog na. Kapag buo na yung sound, bouncy na. Parang bola. Ibig sabihin hinog na yung langka. Pero kapag matigas pa, hilaw pa. Okay. Alright, so yan dito sa bundok, kapag mayroon tayong mga fruit bearing trees, mga native na mga namumungang mga kahoy tulad ng santol, iisip tayo ng paraan paano mapagkakitaan. Kasi malalaglag lang yan. Last year, grabe yung bunga ng santol ko dito. Yung iba kasing puno ay nabali na ng bagyo. Pero nung hindi pa nababali, talagang grabe yung santol at naglaglagan na lang sa lupa. Silbing pataba. Pero kung magawa ng paraan, pwede siyang i-pickle at i-preserve, pwedeng ibenta. Kasi halos isang buong taon na walang santol pagkatapos ng fruiting season. Ayan, yun. Okay. So nakapagpa-copra na pala ako dito 3 weeks ago. 2 weeks or 3 weeks ago. Kaya maghintay ulit tayo ng another 2 more weeks or 3 more weeks para makapagpa-copra ulit. Yeah. Dito pala hindi pa na paararo. Hindi ko pa naararo na to, pero hindi ko pa na paararo ulit. Yeah. So siguro papa-spray ko muna yung damo. And then may dumi pa ng manok doon. Lagyan na lang dumi ng manok kasi naararo na yun. Buhagag na yung lupa. So lagyan na lang dumi ng manok, and then pwede na itong tamla ng kalabasa. Yan. Okay. So gala tayo mga kaibigan. Yan ang kailangan dito sa ganito kalawak ng mga farm sa upland. Dapat ikutin natin talaga para makita natin kung ano yung mga kakailanganin. Kung mayroong maintenance na kakailanganin.
Ayan, lumalaki na yung bunga ng ating kalamansi dito. Ah, double check ko lang. Yan. 28, 20, okay. Nagre-record yung video natin. Yan, you know, daming bunga ng niyog. Yan pa, oh. Yan. Kaya parami na ng parami yung ating nakukopra dito. Nagsimula ako sa 200 pieces. Last time, nasa 800 plus na. Yay! 800 plus na piraso. Oh, di ba? In a span of 4 years, no? From 200 to 800 pieces na piraso ng nyog ang nakukopra na dito. O di malaking improvement, di ba? Ito yung kalamansi ko dito. Lumalaki na yung mga bunga. Yeah, so magpapa-spray ako nito this week. Yeah, last week na spray na to, so dapat every week ma-spray. Dapat ma-sprayan kasi medyo lumalaki na, oh. Yan, at saka yung pagpa-spray ko nito sa susunod ay mahaluan na ng foliar fertilizer para sumigla na itong mga bagong talbos na to. Yan. Kakapal ulit to at saka dagdag bulaklak. Yan. So, marami na ring bunga, oh. Yan. Marami ng bunga. Yan. Ito yung nabuong bunga nung unang bagsak o buhos ng ulan dahil sa may bagyo. Ayan. Actually mayroong mapipitas eh. Ito. May mapipitas namang ilan-ilan. At marami na rin ang mga maliliit na bunga. Kahit dito sa baba. Yan, close up. Yan. Okay. So yan ang ginagawa natin dito. Inspection ano. Ito yung gawain na hindi biglang yaman. Survival lang sa umpisa pero kapag tumatagal ay parami ng parami yung ating nagiging produkto. Tingnan nyo, ganda ng bunga. Yan, malinis. Pwede na itong ma-harvest mga ganito. Siguro kahit maka 3 red bag tayo dito, okay na. Pwede na pambili ng pesticide. Yan. So, nakaligtaan kong magdala ng red bag. Kukuha ako, din babalik ako dito para mapitas yung mga dapat mapitas. Kasi sayang mga ganito, lalaki, oh. Sayang. Pag hindi kaagad ako nakapagpa-spray, titirahin to ng mga citrus bugs at malalaglag. Pag nalaglag sa lupa, anong kwenta? O di pataba. Ang sisilbing pataba. Kano naman yung boses ko. Namamausan naman ako. Dahil sa dito sa aking hyperthyroid. Yan. Hindi ako dapat malipasan ng mga gutom. So dito napakarami ng bunga mga kaibigan. Yan, napakarami ng bunga. Yan. Kita yung bunga sapagkat konti lang yung dahon. Yan o. Dami ng bunga. Yan. So ito yung ibig sabihin ng farm. Tsatsaga lang talaga sa umpisa. Then pag namunga, siyempre passive income. Konting maintenance, mag-i-spray at maglalagay tayo ng dagdag na pataba. Ichitsyempo lang natin sa ulan. Kapag ganito mainit yung araw, hindi tayo maglalagay ng fertilizer. Sa full year pwede kasi mamayang hapon, halimbawa bukas ng hapon magpapa-spray ako nito around 4 o'clock, 5 o'clock and beyond. Itong lawak na to, approximately mga 800 na puno to. Mararamdaman na ng halaman yung dagdag ng mga nutrients through foliar fertilizer o i-spray at sisiglan na yung mga halaman. Yan. Para masuportahan itong mga bunga na to kasi kailangan ng dahon eh. Kailangan itong dahon. Yan. So sisigla ulit yan, kakapal ulit yung mga dahon para mabalanse yung dahon sa bunga. Yan o. Dami ng bunga. Yan. Okay, so ang ganitong klaseng investment ay hindi nababagay sa mga fast pace. Yung ibig sabihin yung mga mabilisan. Tinitingnan ko pala dito yung pinaklearing ko kasi magpapatanim ako ng nyog. Kasi ang tirang nyog dito 1, 2, 3, 4 apat na lang. So pupunuin ko yan ng karagdagang nyog. Meron pa akong
30 pieces na kukunin sa PCA. Yan, kung ipapatanim. Yan. So ito kailangan ma-spray sapagkat may fungus o may peste. You know, may peste yung ating tanim na nyug dito. Pero yung talbos okay naman. Yan. So meron pang pagitan dito, pero yan, medyo nabansot yung kalamansi. Yan, lilinisin lang yan. Puputulin yung mga kahoy na wild. Then, lagyan ng pataba yung kalamansi para makahabol. Yan. Dami ng bunga mga kaibigan. No? Yan. Yan ang kalamansi natin dito sa bundok. Kaya blessing to. Kahapon nag-vlog ako tungkol sa baboy. Sa Agrisenso na palugi. Dahil sa bagsak ng presyo ng live weight ng baboy. Hindi naman tayo pwedeng magkatay kasi wala tayong permit na magkatay. Pero kung halimbawa kakatayin saka ipoproseso, so medyo complicated na pamamaraan yun. Kung may meat processing tayo and then kailangan din ng business permit para makapag-distribute commercially. Kasi kung halimbawa every cropping season or every batch ng baboy ay mga 20 pieces, 20 heads. Hindi natin kakayanin yung disposal. Hindi natin kakayanin yung disposal ng ganong karami. So magiging na siyang semi-commercial. So para matanggap ka ng market, kinakailangan meron kang business permit kahit small, medium, micro enterprise o barangay permit. Pero kinakailangan pa rin ng registration sa BIR, apply na lang ng tax exemption. BSME, Barangay Small Micro Enterprise. Yan. Pwede na rin sa umpisa, pero kapag pumapasok ka na sa mga reselling, sa mga department store, kinakailangan mayroon ka ng business permit. At legitimate ka ng taxpayer. Yan. So dito kombinasyon ng may rambutan, may bunga yung rambutan. Yan. May bunga yung rambutan. Tingnan yung kombinasyon, kalamansi dito sa kabila. Yan, kalamansi. Tapos may rambutan. Yan. Kalamansi. Tapos yan, may rambutan. Yan. So, rambutan. Daming bunga ng rambutan. Yan. Close up. Kahit sa baba meron. Yan, nasa lupa na. Yan. So siguro mga 1 buwan pa to bago mahinog. Matagal kasi mahinog yung rambutan. Yan. So yan, may kalamansi, may takunan, rambutan. Ito yung bunga ng rambutan. Yan. Yan. Sabi ko dun sa katulong ko, dito lagyan ng dumi ng manok. Yan. Lagay dyan. I-puan nyo lang dyan. Ilatag niya lang dyan. Isuso. Yan. Tignan mo, may bunga yung kalamansi. So. Kaya pagkatapos nitong vlog ko, babalik ako dito para mabitas to. Mabitas yung mga ilan-ilan ng mga kalamansi dyan. Para meron tayong dagdag kita ngayong araw. Yan, para meron tayong mapagkakitaan ngayong araw. Yan. Okay. So, may mga nasapi isang sanga. Napigtas. Itong pagbabahagi ko ng aking farm ay hindi po ito pagmamalaki o pagyayabang. Ito ay demonstration ng hard work. Kasi pag wala ka ditong sipag at tiyaga, hindi ka magkakaroon ng ganito. Dedication din, hilig-hilig. Alam niyo, iba-iba yung hilig natin. Sabi ko nga kanina, may mga tao na ayaw sa ganitong klaseng investment kasi maghihintay ka. Sa kalamansi, 1.5 years hihintayin bago ka makapagpabunga commercially. Kung wala kang tiyaga na maghintay ng 1.5 years bago magprodukto, well, don't go for a farm. Hindi. Halimbawa dito sa Nyog, nabuna yung bunga. Bago yan mamunga, maghihintay ka ng 5 years. 5 to 7 years. Kapag native yung Nyog, 7 years. Pag takunan, 4 to 5 years may bunga na. Ay, check ko pala yung nasa na yung may, ayun, yung takunan na may bulaklak na. Ito,
Yan na, ito na pala. May bunga na yung tapunan, no? So, excited ako. May bunga na yung takunan ko. Oh. Yan. So dapat sana na-pollinate to. Kasi kung ma-pollinate to ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na bunga. O sana hindi ito malaglag. 14 bunga, umpisa pa lang yan. Oh. Ito, eksakto, 4 na taon. 4 na taon yan. At pagkatapos itong bunga na to, may kasunod na dito. Ito. At saka ito pa, bulaklak pa yan. Oh, sunod-sunod na yan. Bawat dahon may bulaklak. Oh, after 4 years, oh, di ba? Pag wala kang tiyaga na maghintay ng 4 years bago mamunga yung takunan mo, don't invest your money in farm. Invest it somewhere else. Kasi mababagot ka lang. Oh, so yun ang actually ang struggle ko kasi naubusan na ako ng puhunan. Wala na, nagkautang pa ako. So ito, provision to ng Panginoon, blessing to, na meron akong mga mapagkukunan ng dagdag kita. Alam niyo, no? Yan. Dito sa bundok, manyog, yung rambutan negligible to kasi kamti lang ang magagawa nating pera dito. Yan, no? Marami namang bunga yung rambutan ko, yung tuklapin to, pero hindi ito magpuproduce ng malaking halaga. Sabihin natin 200 kilos bibilhin ng mga 50 pesos. 2 times 5, that's only 10,000 pesos. Negligible, di ba? Pero pera pa din, di ba? Para sa pamilya. Dito naman sa Calamansi, halimbawa isang puno, mapitasan natin ng halimbawa 5 kilos. Sa mga maliliit, sa malalaki mga 10 kilos, 10 kilos ang mapipitas natin diyan. So 10 times 8 8 tons. 8 tons. Grabe, ano? Napakarami na sa 8 tons. Sabihin natin 2 tons lang, 2 tons. 2 times 5, mga 100,000 pesos din. 100,000 pesos sa Calamansi every 6 months. So may pera din. Yun nga lang, talagang maghihintay ka. At saka mayroong preparation. Mag-spray ka, maglalagay ka ng pataba, magkukontrol ka ng yung damo. Kinakailangan bumili ka ng herbicide, magbabayad ka sa labor. Yun, iikot-ikot ka rito every other day or at least twice a week. Talagang iikutin mo yung mga pinatanim mo para ma-monitor. Then magpapapitas. Minsan kaming dalawa na lang ni Mrs. yung pipitas para hindi na rin magbayad, para ma-utilize namin yung time namin at saka walang ganong waste of money. Kasi kung puro tayo bayad tapos paupo-upo ka lang, sayang, di ba? Yan. So may kalamansi na namumunga, mayroong namumulaklak. Tulad niya, no? Namumulaklak. Ito. Yan. Ito, daming bulaklak kahit naka-inclined na siya. Daming bulaklak, and then matubo na panibagong sanga. Yan. Nagre-recover siya actually. Dahil sa nagsisimula pa lang yung balancing panahon. Ang ulan. Ito pala yung nabuwal ng bagyo nung nakalipas na 6 or 7 buwan. Yan. Pero tingnan nyo. Tumatayo ulit. Bumabaloktot siya paakyat. Yan. So ang nyog kapag hindi mo ginalaw, yan yung ugat, nakalabas na. Yung portion niyan ay nasa ilalim pa ng lupa. Magsusurvive ang nyog. Pero yan, nakahiga siya. And then tatayo siya doon. Yan. Kaya huwag mo putulin kapag medyo bata pa yung nyog. Hayaan mo lang kasi magre-recover yan. Akin pa rin yan. Isa pa dito, mayroon pa. Yan. Ito, ang daming nyog na nabuo. Yung umpisa, oops, ang aking selfie stick ay yumuyo ko. Yan, tingnan nyo. Nagsimula siya sa pailan-ilan lang na bunga na medyo mahahaba, tapos yun, nabuo na yun. Ang dami, ang daming malalaking bilog na bunga. Grabe, siguro isa na mahigit, halos mahigit 15. You know, dami yan. Kaya blessing talaga. Salamat sa Panginoon. At sana hindi tayo daanan ng malakas na bagyo para hindi naman masalanta itong mga halaman natin dito.
Kailangan ko ng maintenance yung dahon ng nyunggo. Nakasabit na dun sa kalamansi. Yan. Ito, may mga mapipitas. Ilan-ilan. No? Yan. So, hindi ito vlog na kainggitan. Please, wag po kayong maiinggit sa akin kasi napakahirap nitong ginagawa ko dito. Itong maintenance sa ganitong klaseng farm. Nakakapagod. Tulad nito, naglalakad lang ako pero grabe na yung pawis ko. Kasi labas-labas yung araw. Mainit. Pero ito, nakikita ko yung mga sinyalis ng recovery ng aking halaman at nakakaalis din ng pagod. Yan. Dito medyo maraming mapipitas kong kalamansi. Oh. Ayan, oh. Yan. Medyo maraming mapipitas ko. Yan. Mga pitasin na to. Yan. Yan. At saka may naputol na sanga. At may mga bungang pwedeng pitasin. Yan. So kapag hindi ito na-spray, lahat ito malalaglag. Kasi kakagatin ito ng mga citrus bugs. Kaya minsan ginagalaw ko ng ganun kung may lumipad. Kailangan talaga ma-sprayan. So, mga pitasin na to. Yan, may napansin akong isa. So kailangan na rin ito ng fungicide. Foliar fertilizer saka fungicide kasi nagkaroon ng sakit to. Kulangan na siya ng nitrogen at saka phosphorus at saka calcium. Calcium deficient na siya. Nanilaw yung mga dahon. Yan. Naging irregular yung shape ng bunga dahil to sa citrus bug. Pangit, di ba? Bako-bako. Yan. Maasim pa rin to pero hindi na to makakasama doon sa ibebenta natin. Pangit. Yan. Okay. So, nung isang araw, doon kami namitas ni Mrs. So, ngayon, dito naman ako mamimitas. Dito. Yan. So, makapitas man lang ng 10 kilos, pwede na. May bibenta ng mga 500 pesos siguro. 10 kilos. Okay na yun. 50 pesos ang kilo. Yan. So, palingon-lingon ako actually. Kasi, tinitingnan ko yung halaman, tulad nun, yung mga dahon ng nyug ay nandun na sa kalamansi. So, kailangan alisin. Aalisin ko. Alright. Buti na lang, nagdala ako ng pagkain para mayroon ako pwede ako makapag-lunch dito. Ito, avocado. Avocado, guyabano. Yan, guyabano. Yan. Yung pili. Ito, ang pili na to, tinanim ko to galing sa buto. Yan. Ang pili pala, kapag hindi siya salanta, after 4 years, may bunga na. Ayun, may bunga na siya sa taas. After 4 years. Yeah, i-zoom in na lang ninyo para makita yung may bunga na. Yan. Yan. So, yun mga kaibigan. Wala na akong problema sa tanim. Lahat fully planted na tong 3 hectares na to. Fully planted na. Kinakailangan na lang asikasuhin yung maintenance ng mga halaman para makapag-produce ng bunga at makaani ng maayos. Pagaw na. Ito yung bunga ng anyog ko. Yan. Nasungkit na yung medyo tuyo. Yan. Pero hihintayin natin yun. Ito, hihintayin natin kapag medyo tuyo na to. Yan. Yung term namin laya na. Papakopra ulit tayo. So kakakopra lang last week ata or 2 weeks ago. Yan. So dito malakas na amoy ng dumi ng manok. Kasi yung hangin papunta dito. Doon ako nagpalagay ng dumi ng manok. Doon. Yung hangin papunta dito. At tapos may bahay naman doon sa katabi kong lote. Naamoy nila yung dumi ng manok. Lakas ng amoy. Ammonia something sweet. Okay. So yan mga kaibigan. Ito yung aking upland farm. Yan. Ito may mga citrus plants pa ako. Lemon, dalandan. Yan. Yan sa baba yung mga kalamansi. Kaya dito mayroon akong pinya. Tinubuanan ng mga baging na damo. Ito. Kinakain pala ito ng daga. Yan, kinakain ng daga. Yan. Meron mga bunga. Ito, may bunga.
Medyo mura pa. Kinakain niya ng daga. Ilan na dito ang nakuha ko na wala nang laman. Actually meron akong tinapon pa dito isa. Tinapon ko na lang. Balato ko na sa kwan. Balato ko na sa ito. 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 Kinain na ng daga. Oh. Bango. Pero overripe na. Oh. Sayang ano. Dito ka na lang ilalagay para magsilbing pataba dito sa aking tanim na yung prutas na galing sa Malaysia. Ito, may mga tinik. Oh. May mga tinik. Yan. At ang bunga nito ay medyo nga maliliit, bilog. Tatanggalan mo siya ng balat na medyo matigas. Tapos crunchy yung pulp. At saka may buto rin na matigas. Hindi ko alam kung anong prutas. Iba naman kasi yung longan eh. Yan. Iba yung longan. So ito, sana mamunga dito. Galing yan ng Malaysia. Okay. Ito medyo malaki na. Ito. Medyo malaki na. Yan. Comment kayo kung anong pangalan nitong prutas na to. Grabe yung tinik. Para siyang nyog o palm tree. Yan. Tapos may mga tinik-tinik. Tapos ang bunga nito ay matigas. Pag naalis mo yung balat, may laman na medyo crunchy. At saka may matigas din na buto. Masarap kainin. Matamis. Alright. So yun mga kaibigan. Andito yung aking shade. Richmond Farm. Pasensya na. Nilagay ko lang ng pangalan kasi may plano sana ako pero parang hindi pa matutuloy sa ngayon. In God's time. At saka yung aking service. Nakapasok dito. Yan. Yung aking kubo na nagde-deteriorate na. Pakayabong na Indian mango. Yan. At saka ito na. Walang ganong maintenance. But anyway, ang focus ko ay maintenance sa halaman para meron tayong produkto. Okay, so magre-ready ako para makapitas ng ilan. Then siguro mag-lunch na ako. And then pag nakapitas na mga 10 to 20 kilos. Anyway, may tricycle naman akong dala. May service ako. So hindi ko bubuhatin palabas. Diretso na to sa bahay o kaya sa market. Okay? Thank you very much for watching, ladies and gentlemen. Please comment, like, subscribe, and share if you wish. Please support my YouTube channel. Oh my gosh. Napakahina ng performance ng ating YouTube channel sa ngayon. At for the past 3 months ko dito, nung nag-quit ako ng trabaho ko sa abroad, resume ako ng aking mga farm activities. Iilan pa lang ang kinikita ni YouTube. For the past 3 months, nasa $80+ pa lang. So ang required is $100. So ibig sabihin yung kinikita ko sa YouTube, pang load lang sa cellphone. But anyway, the main thing is that nado-document ko yung aking mga farm activities, yung aking mga nararamdaman sa agribusiness. And then siyempre once I share through the video, ay napapanood ng ibang tao at nakakakuha kayo ng idea at saka lesson. Diba? Okay. Thank you very much. God bless. Bye-bye.